Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Opo, Senator Amy, na-timing lang ba ito? Laman ng balita namin kanina, no? Yung ikinuwento rin ni Senator Cheese na dumalo siya sa isang okasyon, birthday na isang congressman, and then nataon na naandun po si Pangulong Marcos Jr. at si First Lady at si House Speaker Romualdez. And then nagkaroon sila ng, alam nyo na, ng socialization, etc. Pero na-timing din na pagkatapos noon, over the weekend, yung nga, na-confirm na po itong boto, itong pirma, pabor po sa kanya bilang papalit kay Mig Zubiri. Timing lang ho ba yun na pag nakita-kita sila dito po sa usapin po ng external factor sa change of leadership? Well, aminin natin na nung tumakbo si Mig Zubiri, nung umpisa, no, nung nangangampanya, talagang tatlo ang nangangarap maging SP noon. Ang gusto namin sa NP, siyempre, si pinaka-senior, si Cynthia Villar. Ang gusto nung iba, si Mig Zubiri, na siya naman ang nauna, at si Cheese noon pa, talagang gusto na talagang maging SP. Alam namin yon, noon pa yon. Tapos, eto nga, mga pangyayari. Itong tungkol sa party, narinig ko lang kay Cheese din yan eh. Kaya hindi ko alam kung ano nangyari doon. Pero tulad ng sinabi ko, wala man udyok yung palasyo, hindi rin nila tinutulan. Opo, pero yun hong sinasabi ho ninyo na walang udyok pero hindi tinutulan. Pero hindi ho ba, practically, yung pong pagpili ng Senate President, lagi po yung may basbas ng Presidente? Well, sa Senate President, hindi ganun kaliwanag, no? Hindi katulad sa Speaker. Dahil sa Speaker, isa lang ang boto na kinakailangan. Biroan nga, yung boto ng palasyo. Pero sa Senador, ang gulo kasi sa Senate, kaya sinasabi ko noon at na-misinterpret nga, na walang kwentang trabaho yan. Kasi ang dami-dami mong amo, 24, may palasyo pa, may Congress pa, may kung sino-sino pa. Kaya apakahirap talaga ng trabahong yan. So, para sa akin, ay talagang ganyan. Nakita na natin ilang beses in the past, Ted, if you recall. Pinipilit noon yung ibang kandidato ni Presidente Duterte, pero iba naman ang nakaupo. Tapos sa bandang huli, pinaltan din. Kaya hindi natin sigurado talaga na nadidikta kumbaga yung Senate. Opo. Bakit po si Senator Cheese, with all due respect, kasi pag pinag-usapan natin ang balance of power, no, in terms nga ng mga partido politikal, mukhang kayo yata pinakamarami, no, than NPC. And bakit si Senator Cheese ang napili ng mayorya? Mukhang siya ang nagpursige at kinolekta lahat ng signatures. Ang NP, ang una niyang kausap, ang alam ko sa NP, ang pagkaintindi ko, sina Alan. Kasi si Pia, wala rin, at saka si Mark Villar, sila yung magkakausap yata na mas maaga, si Alan. Kaya si Alan ngayon, ang siyang magiging accounts chairman dahil siya ay isa sa unang kaalyado ni Cheese. Nakakatuwa nga kasi madalas silang nagiging karibal di ba? Nakailang eleksyon na yan na nagtutunggal Pero sila yung nauna. Ngayon, 5 nga kami sa NP, kung tutuusin kami pinakamarami, pero halos kami na yung huli na nakaalam ng balita. Pwera lang kay Alan. Although si Senator Cheese meron naman sinasabi, di ba, na walang ganon na external factors, pero kung pakikinggan mo ang madamdamin at mangiyak-ngiyak na talumpati ni Senator Mig Zubiri, ikinaklaro niya, no? Hindi ako sumunod sa instructions. Oo. At powers that be. And binabanggit niya rin dito, PIDEA leaks na investigasyon and then yung PI nga na nangyari. So, yes. ma'am, opo. So, yun. Opo. So, go ahead po. Go ahead, ma'am. Go ahead.
Sorry, Ted. Sorry, Ted. Oo, yeah, at totoo yun. I know personally the kind of pressure under which Migs was operating in the last year. Hirap na hirap talaga si Migs at may utang na loob ako dahil talagang hinayaan ako na mag-imbestiga ng PI kahit talagang maraming nagagalit, 10 ng mga kongresista. Ganun din yung PDEA. Kaya alam ko yung sakripisyo niya na napakahirap talaga. Pero yun nga, wala tayong magagawa, talagang bumoto na yung ating mga colleagues and sumunod na kami dahil sama-sama na yan para hindi na magkagulo. At eto nga, sabi niya may pressure siya at alam ko may pressure talaga kasi maraming movement diyan na ayaw namin. Wala talagang may gusto sa Chacha. Gusto namin tutukan yung iba't ibang bill na makakatulong sa gutom, sa cost of living, higit sa lahat sa presyo ng bigas. Okay, sige ma'am. So, sa ngayon ma'am na si Ginoong Escudero na ang inyong pinuno, anong aming maaasahan na mga nagmamasid? Una, sa usapin po nitong charter change, no, yung Senate resolution, yung both houses resolution na ipinapasa na po sa inyo. Yan ho ba tingin nyo magbabago ang majority stand dito? Meaning, papabor na kayo dahil ito rin po ang naging iringan dati with the House leadership and ito pong PDEA leaks na nangyayari po na investigasyon, tutuloy ba to? At maging doon sa rice tariffication law na approve na po ang third reading ng Kamara na marami po din ng mga kumukontra senador. Yes, sabihin natin ang totoo. Aminin ko, ang una kong tinanong kay Cheese, paano yung charter change? Sabi niya, maliwanag ang aking posisyon, kontra ako dyan, katulad ng nararaming senador. So inaasahan ko na lang yung kanyang salita at yung gentleman's agreement sa West Philippine Sea, babagsak din sa akin yan. At sabi niya, wala namang katibayan. Ako'y hindi rin naniniwala na kailangan na usisain pa rin yan at imarites ng bongga kasi narinig na natin ang lahat. Yung tungkol sa rice tariffication, nagkasundo na yung Senado at yung Kongreso at nag-uusap naman kami ng masusing na hindi pwedeng ibagsak lahat ng kapangyarihan sa NFA na puro kapalpakan na para naman tayo nakakalimot. Ano naman ang amnesia to? 2 months ago, kailan ba yun? Pebrero, sinuspinde yung buong NFA dahil rinaraket nila ng 25 pesos sa kanilang dalawang favorite trader, lahat ng bigas. Anong kalokohan yun? Tapos previous to that, sangkatutak na import, na overpriced, undersold, kung ano-anong kababalaghan. So ayaw pumayag ng Senate niyan at sa wakas mukhang nagkasundo na sa Kongreso, ipagkakaisa na lamang yung extension din dahil kailangan ng ating mga magsasaka, yung extension ng RCEP, yung pondo, kung anong nakokolektang buwis sa importation ng bigas, dapat pumunta sa magsasaka. So, gusto ko yan palawakin na hindi lamang yung mechanization, kundi yung mga cooperative LGU para i-buyback na nila yung mga ani at hindi malugi yung ating mga magsasaka. At the same time, the consumers don't suffer such a high price kasi labis-labis naman ang kinikita ng mga trader, biyahero, cartel, at kung sino-sino pang middleman. Opo, doon po sa PDEA leaks, ma'am. Sa PDEA leaks, hindi ko alam kasi ang nangyari, ang pagkaintindi ko, last hearing na yon. So hindi pa kami nagkakausap ni Bato at hindi ko alam kung ano next steps niya dyan. So tignan natin kung anong pagkasunduan. Kayo ba isang ayon doon sa investigasyon na iyon, Senator? Are you personally in favor of that? Ang narinig ko kasi kahapon, naghihiring din ako kahapon tungkol sa mga eleksyon, doon sa mga mass registration na peke daw nung barangay election. Ang ingay-ingay nila doon sa kabilang kwarto kasi na-contempt yata ni Senator Bato, si Morales at iba pa. So hindi ko sure, sigurado yan, may karugtong pa rin yan. Para sa akin, kailangan talaga imbestigahan lahat ng mga bagay-bagay kung may katibayan. Yun nga yung problema
problema ko sa gentleman's agreement, ni walang kasulatan. At least may kasulatan yung sa PDEA kasi may some kind of a report, may some kind of a witness. Ako walang testigo, walang miski. Paano naman ako mag-iimbestiga ng haka-hakang gentleman's report? Okay. Gentleman's agreement. Opo, sige po. Ma'am, may kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.